sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ikadalawang linggo sa panahon ng pagdating ng ating Panginoon. Sa ating bananamisa mga kapatid, ialay natin ito sa ating mga kapatid na may karamdaman at sana ay kanila rin ipadala ang banal na Espiritu upang sila ay gumaling sa kanilang sakit. At yun din po, ipanalangin din natin ang lahat ng mga intensyon ng ating Santo Papa. Simulan ang ating pananalisa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat tumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na loob ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawat tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawagin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gayon din po, isama rin po natin sa ating pananamisa ang intensyon ng ating Master Sponsor na si Mrs. Erlinda Balba and family. Ang ating Mass Opera, Mr. Riniel and Mrs. Flor de May Elayon and family. Ang ating Hermano Minor na si Mr. Danilo and Mrs. Glenda Enriquez and family. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong pahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse, ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuon. Mananaan sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa Panginoon, hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa nahilinig ng iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapatalo sa malulupig. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama.
katarungan at katapatan ang pairalan niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila ay batang pasli. Ang baka at oso ay magkasamang manginginain. Ang mga anak nila ay magkakatabing matulog. Kakain ng damo ang leon na animo ay toro. Maglalaro ang batang pasususuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit at mamiminsala sa nasasaklaw ng banal ng mundo. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse. Ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayan ay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya at magiging maninning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo iyong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mo katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging pantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos, silang lahat dumalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ano bang nasa kasulatan noon pang-una ay nasulat sa ikatututo natin sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Kung paano kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gagawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo ay naging lingkod ng mga Hudyo upang ipakilala na tapat ang Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriarka at mga hintil na may magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, kaya't papupurihan kita sa harapan ng mga hintil at aawitan ko ang iyong pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si San Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabi nito, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, at ang balat ang kanyang pamingkis. Ang kanyang naman pagkaibalang at pulupukyutan, at pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea at mga nanirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit na makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumapit upang ipabinyag. Sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupog, sino ang nagbaba sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng iyong pamumuhay na kayo'y nagsisi at huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinabi ko sa inyo, ang Diyos ay makakalikha ng mga tunay na anak ni Abraham. Mula sa mga batong ito, ngayon pa'y nakaamba na ang palakol ng ugat ng punong kahoy, ang bawat punong kahoy ay hindi mabuti ang bunga, ay puputulin at ihagis sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyong pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit nang dumating na ang kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo ang sa Espiritu Santo at sa apoy, siya'y makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapa. Hawak niya ang kanyang kakalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa mga kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Napakagandang pagnilayan po ngayong ikalawang linggo ng ating paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At kung titingnan po natin mga kapatid, babalikan po natin ang Ebanghelyo nung nakaraang linggo. Ano po ang sabi nung nakaraang linggo? Magbukas. Ano yung dapat natin buksan? No? Ano ang dapat natin buksan habang tayo ay naghahanda? Ang ating puso. No, ngayon naman po mga kapatid, ang tema naman ng ating mga pagbasa at lalong-lalo na po ang Ebanghelyo, sabi dito ay kapayapaan na ngungusap sa gitna ng kaguluhan. Narinig din po natin, base po dito, sabi po ang mundo ay parang ilang, marami ng kaguluhan. Marami nang bumabagabag sa mga tao. Marami nang sagabal sa kanilang pananampalataya. Pero kung titignan natin mga kapatid, ang panahon ito ay punong-puno ng stress, no? Depression, sigawan, lalong-lalo na sa ating mga social medias. Kaguluhan sa pamilya, pagkawatak-watak ng komunidad. Parang ang mundo ay nasa ilang muli. No, kung titingnan po natin, lalong-lalo na po sa panahon na ito, ang mga politician ay may kanyang mga vision, may kanya-kanyang hangarin. Kaya minsan, hindi sila nagkakaunawaan. Sapagkat kung titingnan po natin,
God purifies their intention. No? Bakit nga ba nagkakagulo? Dahil nga po, merong personal na intensyon. Hindi yung intensyon ng kapayapaan ang dinadala nila. Personal. No? Siraan. Kumbaga, lahat-lahat naman po tayo ay may kanya-kanyang dumi. Kumbaga. Kaya kung titignan po natin mga kapatid, sa gitna ng lahat ng ito, may isang tinig na muling sumisigaw. Anong sabi po sa unang pagbasa? Ihanda ninyo ang daraanan ng ating Panginoon. Hindi ito sigaw ng pananakot. Hindi ito sigaw ng galit. Ito ay sigaw ng pag-asa. No? Tingnan po natin. Sa tingin ninyo po, kung siraan ng siraan, makikita po kaya natin ang pag-asa sa bawat isa. Marahil wala. Hindi tayo mag-mimik sa gitna. No? Kaya kung tinignan din po natin, marahil sabi po ni Propeta Isaías, isang napakagandang larawan ng kapayapaan. Anong sabi niya? Ang mga wolf at lamb ay magkakasama. Ang leopardo at ang batang kambing sabay-sabay natutulog. Ang leon ay kumakain ng damo. Alam po natin ang leon ay carnivorous. Tama ba? No? Siya ay kakain na ng damo. Ang bata naglalaro sa tabi ng ahas. Ngunit ito ay iligtas. Ligtas po siya. No? Hindi siya tutuklawin ng ahas. Kung titingnan po natin mga kapatid, hindi lamang ito fairy tale, kundi mangyayari. No? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Nung sinabi po na maghahari ang Diyos, hindi na nang takot ang mangingibabaw, kundi ang kapayapaan. At sa ikalawang pagbasa naman po, ang sinasabi po dito ay pagkakaisa, bunga ng tunay na pag-asa. Sabi nga po ni San Pablo, mamuhay kayo sa pagkakaisa kay Kristo. Tingnan ninyo mga katabi ninyo. Kaya nyo bang mamuhay na kasama mga katabi ninyo? Kahit anumang defects ng mga ugali, pagkatao na yung kapatid, kaya nyo po bang mamuhay ng kapayapaan? Hindi nyo po kaya. Kaya nyo po ba na mamuhay kayo ng kapayapaan kasama ng mga katabi ninyo? Wala talaga. Sige, tignan nyo ulit. Yung sinabi ko po nung nakarang linggo, nakikita nyo ba ang liwanag sa kanilang mga mukha? Ngayon naman, kaya nyo po bang mamuhay na kasama ninyo ang mga katabi ninyo? Kaya nyo po bang mamuhay kahit ang mga kapitbahay ninyo ay napaka-chismosa? Diba? Nakakatawas, pero tunay. Tunay po ang mga ganito mang nangyayari. Na minsan, hindi na tayo nakikipag-usap dahil nalaman natin, siniraan mo ako. Yun ay iniiwasan na natin yung taong ito. Hindi natin, ang kakulangan sa ating mga Pilipino, kulang tayo sa confrontation. Sabihin natin, hindi, tayo ay minsan ay nagngingit-ngit ng galit. Hanggang sa lumala, hanggang magbabaranggayan na, hanggang maglulupon na, at itataas ulit, hanggang magkakaso na. Wala nang meet up sa gitna. Kaya kung titignan po natin, maraming maganda ang ipinapaalala po ng ikalawang pagbasa. Kapayapaan ang tinutukoy po dito ng ating si San Pablo, no? Na magkaroon ng pagbabago. Pagbabago sa pamayanan, pagbabago sa pamilya, pagbabago sa simbahan. Lalong-lalo na po, pagbabago sa ating mga sarili. Kasi kung di tayo handang magbago,
kahit ilang beses ka man mangumpisal at hindi ka nagbabago, anong mangyayari? No? Kung hindi ka naman nagpapatawad, anong mangyayari? Wala din. Walang kapayapaan. Wala tayong peaceful dito sa mundong ito. At ngayon mga kapatid, sa Ebanghelyo naman po, sinasabi ni San Juan Bautista, ay isang kakaibang propeta. Hindi siya sosyal, hindi po siya nasa templo, hindi po magarbo ang suot niya. Simple lamang po ang pagkain ni San Juan Bautista. Ano po ang pagkain ni San Juan Bautista? Kung narinig niyo ang Ebanghelyo, pulupukyutan. No? Pero kung titingnan po natin sa panahon na ito, pupunta tayo sa restaurant Samgyup. No? Pupunta tayo sa SM, magraramen tayo. Pupunta tayo sa SM, titingin na mamahalin. Kaya nagkakasala rin po ang mga tao dahil hindi po sila nakukontento kung anong meron sila. Pero kung titingnan po natin, Father, hindi po ba pwedeng reward namin sa ating mga sarili? Paminsan-minsan pwede. Pero kung madalas na, sobrang naiya. No? Kaya kung titingnan po natin, sa sigaw na tumatagos sa puso ng mga tao, hindi dahil malakas ang boses ni San Juan, kundi dahil ito ay totoo. Gaya po ng sinabihan niya, mga Pariseo at mga Saduceo, huwag niyong ipilit na kayo ay maging anak ni Abraham. Gawin ninyo sa inyong pagkilos, sa inyong paggawa. No? At bilang isang Kristiyano, marahil ito ang paalala po sa atin. Gisingin natin ang pagiging isang tunay na Kristiyano. Ano yun? Tagapagdala ng pag-asa. At babalikan po natin ang kalawang pagbasa. Tagapagdala ng kapayapaan. Yun po ang sinasabi po sa atin ngayon. 3 bagay po ang mensahe sa atin ni San Juan. Una, magsisi. Hindi lamang umamin, kundi magbago. No? Tanungin ninyo ang inyong mga katabi. Kapatid, handa ka bang magbago? No? At ang pangalawang bagay po na sinasabi po at mensahe po sa atin ni San Juan ay magbunga. Hindi sapat ang panalangin kung walang pagbabago sa ugali. Sabihin niyo ulit sa inyong katabi, kamusta ang iyong ugali? No? At ang pangatlo po mga kapatid, ihanda ang dadaanan o yung landas. Alisin ang sagabal, pride, galit o bisyo o kasalanan o pagmamataas. Tanungin ninyo ang inyong mga katabi. Kapatid, ikaw ba'y ma-pride na tao? Anong sagot ninyo? Kaya mga kapatid, kung titingnan po natin, malinaw na tayo ay gisingin natin ang pagiging isang Kristiyano natin. Kaya pinapaalala po sa atin ni San Juan Bautista, ihanda ang daraanan, ituwid ang mga ugaling dapat ituwid. Ngayon naman po mga kapatid, ay panahon ng Adbyento. Tinatanong tayo ng ating Panginoon. 3 tanong po. Una, anong bahagi ng iyong buhay ang kailangan mong tuwirin? Ito ba ay relasyon na dapat ayusin? Galit na dapat bitawan? Bisyo na dapat nating tapusin? O ugali na dapat nating baguhin? At ang pangalawa, sino ang dapat kong tanggapin muli? Pamilya? Kaibigan? Kapwa? O ang iyong sarili?
Tanggap niyo ba ang iyong mga sarili? Ang iyong kahinaan, ang iyong kalakasan. Yan po ang tanong sa atin. Tanggap niyo ba kung anong meron kayo na ibinigay ng ating Panginoon? No, at ang panghuli, paano ako magiging anak ng ating Panginoon? Tagapagdala ng pag-asa, gaya ng ating mahal na ina, ating patrona. No, dinala niya ng ilang buwan si Jesus sa kanyang sinapupunan. No, kung si Maria ay nihanda ng ating Panginoon upang siya ang tagapagdala ng pag-asa sa bawat isa, tayo din, no? Kayo ba ay nananampalataya o nagnunobinaryo kayo sa ating mahal na patrona ng Immaculata Concepcion? Kung kayo ay naniniwala sa ating mahal na ina ng Concepcion, handa niyo po bang dalhin ang pag-asa sa bawat isa? Kung si Maria ay tagapagdala ng pag-asa sa bawat isa dahil sa kanyang anak, kaya niyo po bang dalhin? Tingnan niyo ulit ang inyong mga katabi. Nakikita niyo po ba ang pag-asa sa kanila? Naniniwala po ba kayo na sila ay tagapagdala ng pag-asa? Naku, parang hindi. Naniniwala po ba kayo na mga katabi ninyong iyan ay tagapagdala ng pag-asa sa bawat isa? Yan dapat maging positibo tayo. Negatibo na nga po ang nangyayari sa bansa natin. Magiging negatibo pa rin ba tayo? Dapat gaya ni Maria na tagapagdala ng pag-asa, maging positive tayo. Kahit alam natin na meron tayong sarili-sariling kinakarap na pagsubok sa buhay. Pero makikita pa rin natin sa bandang huli, no, na mayroong pag-asa na binibigay po sa atin ang ating Panginoon. At ngayon mga kapatid, ano po yung hamon po para sa atin ng ikalawang kandila ng Advento at ng ating pagnonobinaryo sa ating mahal na ina? Ang hamon po para sa atin ngayon, handa mo po bang dalhin ang kapayapaan ng pag-asa sa bawat isa? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon mamumulang sa buhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na mabuti ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa hamon ni San Juan Bautistang, patunay natin ang ating hangad, nating higit na magpakabuti. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon sa ganitong mahalagang pagsisikap. Buong kababang loob at katapatan tayong manalangin. Panginoon, pakinggan mo kami. Panginoon, pakinggan mo kami. Nawa ang buong simbahan ay magpatuloy sa diwa ng pagbabagong loob at katapatang makabawi sa mga nagawang kasalanan ng kanyang mga kasapi. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Nawa lahat ng pinuno ng simbahan ay magdamo ng kagitingan at kababaang loob ni Juan Bautista sa pangangaral sa kanilang mga kawan at gabayan tayo ng kanilang ulirang pamumuhay.
Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Nawa lahat ng may kapansanang pisikal ay palakasin ang kanilang pananalig sa pag-ibig ng Diyos at maging inspirasyon sila sa iba kung paano magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang natatanggap mula sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Nawa ang mga may HIV o AIDS ay patuloy na umasa kay Jesus sa kabila ng kanilang karamdaman. At sila nawa ay bigyan ng pangangalagang tulad ng kay Kristo na mga taong nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Nawa bawat isa sa atin ang ating mga kamag-anak at mga pangkat na kinabibilangan ay makaiwas sa anumang makahahadlang sa ating pagtanggap kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Diyos Ama, bukal ng lahat ng buti at biyaya, dalisayin ang aming mga layunin at tibayan ang aming mga kalooban upang ang lahat ng aming gawin sa Adbyentong ito ay maging para sa higit mong kalwalatian at ikakabuti ng aming mga pamayanan. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan pag-asa, mga pusong kapal. Sabon namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa'y kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, lalo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa bawat kapatid, ubungan ang buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan pag-asa, mga pusong kapal. Sabon namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa'y kamtin.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbibigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ay marapat na yung aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at inihibot sa kanyang mga lagat at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gaydi naman na matapos sa hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Isinagaw namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng liwanag. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang maalingapin mong simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon ng aming Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloy sa kaliwanagan. Kaawaan mo ang padapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabanal-banalang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pumupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng liwanag na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pagpabili ng nakakagaling na utos at turo ni Jesus na natin ng Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikhan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagbalik sa amin sa Jesucristo. Sa pagkakaiyo at kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Meron ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iniyahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. See the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. For God so loved the world, He gave His Son, His only begotten Son. For see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. To see the face of God is my heart's desire. To gaze
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manatiling nakatayo at sabay-sabay nating dasalin ang panalangin sa ating mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. Panalangin sa ating mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. O mahal na Birheng Immaculada Concepcion, taglay mo ang grasya ng Panginoon sa simula pa lamang ng kalinis-linisang paglilihi sa iyo. Dakila ang karangalang ito na ibinagkaloob sa iyo ng Ama upang maging marapat na ina ng aming Panginoong Jesucristo at kabanal-banalang esposa ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan mo ay buong puso naming iniaalay kay Jesus ang aming sarili, mga panalangin, mga gawain, tuwa at mga tiisin sa araw-araw naming pamumuhay ng buo naming puso at kaluluwa. Tulungan mo kami, o Inang kalinis-linisan, na manatiling buhay sa grasya ng Panginoon. Matularan nawa namin ang iyong kalinisan at kabanalan sa ikararangal ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tinatawagan po natin ang pamilya ng ating Hermana Minor sa araw na ito na sina Mr. Danilo and Mrs. Glenda Enriquez and family upang tanggapin ang imahe ng ating mahal na Birheng Immaculada Concepcion. Palakpakan po natin ang ating Hermana Menor sa araw na ito, Mr. Danilo and Mrs. Glenda Enriquez and family. Bukas po, sa araw ng ating kapiyastahan, ang ating pong mass sponsor ay si Engineer Francisco and Mrs. Leonisa Garcia and family. Mass offerer, Mr. Timoteo and Mrs. Maria Dolores Vergara and family. Ang ating pong Hermana Mayor sa araw ng bukas, Mr. Vico and Mrs. Edna Gracia Cabello and family. Ang ating pong misa bukas ay sa ganap na ika-7:30 ng umaga. Muli ating pinasasalamatan ang ating mass sponsor sa araw na ito, Mrs. Erlinda Balba and family, mass offerer, Mr. Rainiel and Mrs. Flor May Ilayon and family, at ang ating Hermana Menor, Mr. Danilo and Mrs. Glenda Enriquez and family. Mamayang hapon po, sa ganap na ika-3 at kalahati ng hapon, 3:30, ay magkakaroon po ng seminar ang mga magulang, ninong at ninang na mga batang bibinyagan dito sa ating chapel. At nais po nating pasalamatan ang nagbigay po ng damit ng ating Birhen, ang ating pong sponsor, Sergeant Vicente R. Loresto Jr., Philippine Army, and Mrs. Ninfa Loresto and family. Ganon din po kay Sir Joseph M. Vergara and family, fashion model coach and fashion designer. Announcement. Ating ipadama sa ating mga kapatid na kapuspalad ang Kapaskuhan sa pamamagitan ng pagbibigayan. Simula ngayong Novena Mass hanggang sa Simbang Gabi, bago magpasko, inaanyayahan po ang lahat na magsisimba na mag-offer tulad ng mga sumusunod.
Dilata, noodles, spaghetti package, o Noche Buena pack o mga pagkain di agad nasisira. Maaari din po kayong mag-offer ng mga kagamitang panlinis ng katawan tulad ng mga sabon, toothpaste, shampoo at iba pa. Ito po ay itutulong natin sa ating mga kapatid na kapuspalad ngayong darating na Pasko. Lahat po na iyan ay ipunin sa ating parokya at ipapamahagi sa ating mga kababayan na kapuspalad sa darating na Kapaskuhan upang pagsalusaluhan bilang Noche Buena. Malaki po ang inyong maitutulong upang may mapagsalusaluhan sila sa kanilang hapagkainan at maging masaya po sila sa darating na Kapaskuhan. Maraming salamat po. Giving with love and sacrifice is essential for a life of faith, and that caring for others is a way of following Christ. Magsitayo na po ang lahat. Meron po bang nagbe-birthday, anniversary this coming week po? Solo? Wala na kahapon? Anniversary po, wala? Anniversary na po. Asan yung jowa? Diyos ang sanlilikha, nagpupuri, nagpapasalamat kami sa iyo para sa tungkong buhay. Dinggin mo ang mga panalangin ng iyong alagad na gumugunita ng kanilang anibersaryo at nagagalak sa mga tungkong buhay, pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kukupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na masasayang taon. Lahat ng ito'y naway maging kalulugulong sa iyo. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin. So bukas po, magkita ulit po tayo sa kapistahan. Anong oras po, please? 7:30 po, Father. 7:30. See you po tomorrow po. At ngayon, inihanda na natin ang ating mga sarili sa kapistahan ng ating kapistahan ng ating mahal na ng ating patron ng Immaculate Conception. At bukas ay sana marami pa po tayo magsimba. Ano po, akayin ninyo ang inyong mga kapitbahay para madama nila ang tunay na kapayapaan dito sa ating kapilya na kasama kayo. Sumayin nyo ang Panginoon. Sumayo rin. At pagpalain kayo na maparang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating bananamisa, may kagtaglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.